And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files Halloween Special. Dadalhin daw ako sa mental ng nanay ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Meggie. At ito, ang aking secret file. May boyfriend ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Lucas. Nagkakilala kami sa isang festival dito sa Laguna. Matagal na akong may gusto kay Lucas. Kasi nga, gwapo siya eh. Kaya naman ang ipakilala siya sa akin, hindi ako tumanggi. Sino ba naman ako para tumanggi? Si Lucas na yan eh. 2005 kami nagkakilala. Ang pagkakakilala namin noon ni Lucas, ang magsisilbi palang daan para magkaroon ako ng forever. Si Lucas, siya yung klase ng tao na kung titingnan mo parang sublado, parang mayabang. Dahil nga sa kanyang itsura. Kaya hindi ko lubos akalain, naliligawan niya ako. Isang taon ding nanligaw si Lucas sa akin, kaya alam kong seryoso siya. Hindi naman ako pangit, pero hindi rin naman ako maganda. Lagi kong sinasabi sa kanya na mapapahiya lang siya pag naging girlfriend niya ako. Pero sasabihin niya sa akin, ano ba namang pakialam nila? Ako naman ang magiging boyfriend mo, hindi sila. Huwag mo silang intindihin. Sobrang ganda mo sa paningin ko. Then, 2007, sinagot ko siya. 1 taon at 5 buwan din niya ako niligawan. Legal kami sa pamilya ko. At sa pamilya niya, kaya naman sobrang proud ako kay Lucas. At nung naging kami, doon ko nakilala ang totoong Lucas. Sobrang bait niya. Mapagmahal sa kaibigan, pamilya. At matulungin sa kapwa. Sa madaling salita, siya ay handsome inside and out. Sa tagal ng pinagsamahan namin ni Lucas, hindi pa kami nag-away ng sobrang lala. Kahit kailan. Kasi bago pa lang ang away namin, nilalambing na niya ako't sinusuyo. Hindi lumalampas ang birthday, New Year, Christmas, monthsary at anniversary namin na wala siyang sorpresa sa akin. Kung siguro ngayon kami ni Lucas, baka may relationship goals kami. Kahit wala ng extra budget si Lucas, ibibili pa rin ako ng mga gamit na hindi ko naman hinihingi. Magtitipid si Lucas para lang pasayahin ako. Eto na nga, ayoko na kayong inggitin sa relasyon namin. Anniversary namin ni Lucas, 5 taon kami. Tinext ko siya na pumunta sa bahay dahil gusto siyang makausap ni Papa. Balikbayan noon si Papa. Umuwi lang siya para makilala si Lucas. Mahalaga sa akin ang araw na yun. Dahil finally, mag-uusap ng personal ang 2 lalaki sa buhay ko. Pinaghandaan ko. Niluto ko lahat ng paborito nilang pagkain at katulong ko si Mama. Ang sabi ni Lucas, 6:00 ng gabi ay nasa bahay na siya. 30 minutes lang ang biyahe papunta sa amin. Kung nakamotor at kung manggagaling kila Lucas. Hinintay ko siya sa terrace. 6:30 na pero wala pa rin si Lucas. Inisip ko baka na traffic.
Hindi nakapagmotor sa sobrang excited. 7:00 ng gabi. Wala pa rin si Lucas. Nagwo-worry na kaming lahat sa bahay. Text mo nga, Maggie, baka naman may dinaanan lang. Pinapalakas ni Papa yung loob ko. Kilala ko si Lucas. Kahit kailan hindi ito nagbitiw ng salita na hindi na ginawa. Kaya tinext ko. Lucas, nasan ka na? Mag-text ka naman. Nag-aalala na sa'yo sina Papa. Pero hindi nagre-reply. Ilang beses ko na rin itong tinawagan pero hindi ito sumasagot. Ma, tawagan mo nga si Mama Irene. 9:00 na, wala pa rin si Lucas eh. Sabi ko kay Mama nang hindi ako mapakali. Sobra na ang pag-worry ko. 3 oras nang hindi nagpapakita si Lucas. Pati text hindi niya magawa. Kanina pa raw umalis si Lucas, anak. Pupunta na rito ang pamilya niya. Akala nila nandito na si Lucas eh. Akala nila napasarap lang ang kwentuhan sa papa mo. At doon na ako umiyak ng umiyak. Tinawagan ko rin lahat ng kaibigan ni Lucas at ilang kaklase. Baka mamaya nandun lang siya. Pero lahat sila ay iisa ang sagot. Hindi pa raw nila nakikita si Lucas ng araw na yun. Nung dumating ang pamilya ni Lucas, nagpasya sila Papa na hanapin nito. Si Mama pilit pa rin akong pinakakalma. Ang mama ni Lucas iyak na rin ng iyak. Inabot na sila Papa ng umaga pero hindi pa rin nila nakikita si Lucas. Nang makaabot ng 24 oras na nawawala si Lucas, lumapit na kami sa mga pulis. Tulala na ako. Iniisip ko kung nasan siya. Lagi kong hawak ang cellphone ko kasi baka mamaya mag-text na siya. Ilang text ang dumating sa akin, lahat sila nag-aalala. Tumulong maghanap kay Lucas at patuloy na tumutulong. Nagbabasa lang ako ng mga mensahe nang biglang mag-text si Lucas. Meg, bakit wala naman yung papa mo sa inyo nung nagpunta ako? Wala ring tao sa inyo. Meg, hindi ako makauwi. Hindi ko mahanap yung daan. Yun ang nakalagay sa text ni Lucas. Nagsisigaw ako, sabi ko kay Mama, nag-text sa si Lucas. Halos magtatalon na rin ako sa tuwa. Nung si Mama na ang tumingin sa cellphone ko, wala raw siyang makitang text. Nakipagtalo pa ako kay Mama nun. Sabi ni Mama, sobra ko lang daw iniisip si Lucas. Lumipas ang buwan, wala pa ring Lucas. Halos lahat kami pinanghihinaan na ng loob. Doon na rin ako tumira kina Lucas para pag may balita malaman ko agad. Hanggang ang buwan ay lumipas ng taon. 1 taon, wala pa ring Lucas ang nagpapakita. Pinatigil na rin ng pamilya ni Lucas ang paghahanap sa kanya. Halos lahat ng tao sinasabing patay na raw si Lucas. Hindi ako naniniwala na patay na si Lucas. Maniniwala lang ako pag nakita mismo ng 2 mga mata ko ang bangkay nito. Ilang taon na dapat kami ngayon. Pero wala akong isusurpresang Lucas dahil nga sa hindi ito nagpapakita. Naguhugas ako noon ng pinagkainan namin. Ang bahay nila Lucas ay may bintana na nakaharap sa puno ng mangga na madalas ipagyabang sa akin ni Lucas. Siya raw kasi ang nagtanim noon. Malayo ang bahay nila Lucas sa puno ng mangga, pero alam na alam ko na si Lucas ang sumisilip sa likod ng puno. Halos magtatalon ako. Gusto ko silang lahat sigawan kasi pinanghinaan sila ng loob para hanapin si Lucas. Sabi ko, Mama Irene, si Lucas nasa labas. Pinaalam ko agad kila Mama Irene na bumalik na si Lucas bago ako nagtatakbo sa labas. Nakatingin lang si Lucas, hindi ito nagsasalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Lucas kaya niyakap ko na lang siya. Pero sobrang lamig ng balat niya.
Bakit ang lamig mo? Saan ka ba galing ha? Tanong ko sa kanya. Malamig kasi sa pinuntahan ko. Yun lang ang sabi ni Lucas. Biniro ko pa siya pero hindi to tumawa. Walang ekspresyon ng mukha niya. O ano, bakit ganyan ka? Huwag mong sabihin sa akin na may babae ka na. Pagbibiro ko pa rito. Inaya ko siyang pumasok sa bahay nila pero tinanggihan niya ako. Uy, natatakot ka ba na baka mapagalitan ka? Nag-worry nga sila sa iyo eh. Lahat kami hindi galit sa iyo, promise. Sabi ko para lang lumakas ang loob niya. Sigaw ng sigaw sa akin si Mama Erin. Ano raw ang ginagawa ko ron? Sabi ko nandun si Lucas. Nagtago lang. Nung padating na si Mama Erin. Sinagawan ko pa si Lucas na lumabas na. Wala namang galit sa kanya. Pinagalitan ako ni Mama Erin. Hindi na babalik kahit kailan si Lucas. Inaway ko si Mama Erin. Sabi ko, kaya natatakot lumabas si Lucas kasi sigaw siya ng sigaw. Nung gabing yun, pinasundo nila ako kay Mama. Maganda raw na sa bahay muna ako para mas mabantayan ako. Iyak ako ng iyak. Ayokong umalis nun eh kasi alam kong babalik si Lucas. Pinuyuhan pa ni Mama Erin si Mama na ipatingin ako sa mental. Baka raw kasi nagka-trauma ako. Nang malaman yun ni Papa, galit na galit si Papa. Bakit daw ipapa-mental agad ako? Umuwi raw kami ng Cavite at sumama sa pinsan ni Papa sa albularyo. Sumunod si Mama sa utos ni Papa. Pinatingnan nila ako sa albularyo. Ang sabi ng albularyo, may kaluluwa raw na nagbabantay sa akin at gusto akong makausap. Kung ano-anong langis ang ipinahid sa akin ng albularyo para raw pumasok sa panaginip ko yung kaluluwa. Sabi ni Mama, baka siya na yan. Pinagdiinan ko pa rin na hindi si Lucas yun. Sinabi ko rin kay Mama na nakita ko na si Lucas. Hindi si Mama nagsalita nung oras na yun dahil nga sa Laguna pa kami uuwi, pinasya na lang namin na wag na, sa bahay na lang ng pinsan ni Papa matulog. Nang makarating kami sa bahay ni na Tito, pakiramdam ko naubos ang lakas ko. Hindi ako makatayo. Parang gulaman ng binti ko. Malamig nung mga panahong yun. Pero ang pakiramdam ko sobrang init. Sa sama ng pakiramdam ko, 7:00 pa lang ng gabi, tulog na ako. Mga bandang 2:00 ng madaling araw. Nagising ako. Si Lucas agad ang una kong nakita. Sinenyasan ako nito na wag raw akong maingay. Meg, may ipapakita ako sa'yo. Hindi ako nag-alangan na sumama kay Lucas. Sobrang tuwa ako na nakita ko siya uli at nahawakan ko siya. Lucas, huwag ka nang aalis ha. Baka matuluyan na ako ma-mental niyan. Sabi ko sa kanya. Hindi nagsasalita si Lucas. Lakad lang to ng lakad. Sumunod na lang ako at nagkukwento. Tumigil kami sa isang sagingan. Tabi lang ito ng kalsada. Malapit ito sa bahay namin. Hindi ko alam kung paano kami nakarating doon ni Lucas. Ang alam ko nasa Cavite ako. Anong ginagawa naman natin dito ha? Alam mo bang maraming masamang tao dito kasi walang bahay dito? Takot talaga akong dumaan sa lugar na yun. Bukod sa walang masyadong bahay, may usap-usapan daw na maraming nagpapakita doon. At isa rito, nambibiktima ang masasamang loob. Dahil nga wala kang mahihingan ng tulong doon eh. Tara na, sabi ni Lucas. Ano ka ba? Umuwi na tayo, ayoko na dito. Kahit anong tanggi ko noon kay Lucas, parang may sariling utak ang isip ko. Sumunod pa rin ako. Tumigil kami sa tapat ng dalawang nakatumbang saging. May mga tuyong dahon ng saging na nakakalat sa lupa. Tanggalin mo. Tinuro sa akin ni Lucas ang mga dahon ng saging. Kahit gusto kong tumanggi, sumunod pa rin ako. Paglapit ko, may naamoy agad akong mabaho. Pagtanggal ko sa isang dahon ng saging, tumambad sa akin ng isang inaagnas na paa. Hindi ko maintindihan sa dilim ng lugar. Maliwanag na nakikita ko ang paa. Lucas!
Lucas. Gustong-gusto ko nang sumigaw, gusto kong tumakbo. Hawakan mo ko, Meg. Tinuro ni Lucas ang katawan ng nasa ilalim ng dahon ng saging. Sinigawan ko si Lucas, sabi ko hindi siya yun. Magkasama kami kaya paanong naging siya yun? Nagtapang-tapangan akong hawakan yung paa. Maggie, bigyan mo ako ng hustisya. Pagkatapos sabihin ni Lucas yun, may imaheng pumasok sa isip ko, pakiramdam ko nandun din ako sa pangyari. Kitang-kita ko si Lucas nagdadrive ng motor. Tapos may 4 na lalaki. Yung isa nasa kaliwa ng kalsada, yung isa nasa kanan. May inilagay sila sa kalsada, hindi ko alam kung ano yun. Pagtapat ni Lucas sa kalsadang yun, nagsemplang si Lucas. Ang daming tugo sa ulo ni Lucas. Para ring nabali ang paa ni Lucas. Gusto kong lapitan at yakapin si Lucas pero hindi ako makagalaw. Iyak lang ang kaya kong gawin. Lumapit kay Lucas yung 4 na lalaki. Nag-usap-usap sila pero hindi ko marinig. May namumukaan ako sa kanila. Hindi ko alam ang pangalan nito. Ang tanda ko, ito yung tricycle driver na kaibigan ni Lucas. Nabasa ko sa bibig nito ang sinasabi niya na si Lucas ang biktima nila. Binatukan ito ng mga kasama niya. Bago nila pilit itayo si Lucas at kinapkapan ng gamit, kinuha nila lahat ng dapat makuha kay Lucas. Tsaka nila walang awang hinila si Lucas papasok sa sagingan. Gusto ko silang murahin. Kita ko sa mukha ni Lucas na nasasaktan na siya. Tumigil sila dun sa lugar na pinagdalhan sa akin ni Lucas. May pilit silang sinusubo kay Lucas na plastic. Awang-awa ako sa kanya. Hirap na hirap siya. Patayin niyo na lang. Paulit-ulit kong sinisigaw kahit alam kong hindi nila ako naririnig. Gustong-gusto ko nang patayin na lang si Lucas. Hirap na siya sa pinaggagawa nila. Pinaglalaroan pa nila si Lucas. Hinahampas ng kahoy. Hanggang sa lumapit yung kaibigan ni Lucas at sinaksak si Lucas sa leeg. Parang umawan ako sa pagkalunod nang magising ako. Iyak na nang iyak si mama sa tabi ko. Sigaw daw ako ng sigaw. Si Lucas daw ang tinatawag ko. Inaya ko na si mama na umuwi. Sabi ko, alam ko na kung nasaan si Lucas. Iyak na nang iyak si Mama Erin nang ikwento ko sa kanilang nangyari kay Lucas. Tumawag muna si Mama Erin ng pulis. Nung nandun na kami, sinimulan nilang maghukay sa itinuturo kong kinalilibingan ni Lucas. Nandun nga siya. Kilalang kilala ko yung damit na suot nito. Kinremate si Lucas dahil nga konti na lang ang laman nito na nakakapit sa buto. Nahuli na rin ang mga pumatay kay Lucas. Marami pa pong pagpaparamdam si Lucas. Pero, yun lang yung gusto kong ibahagi. Mahal na mahal ko si Lucas. At kahit kailan hindi ko siya makakalimutan. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Maggie. At ito, ang aking secret files.